religious organization based in Davao City. Sumigaw ang KOJC! Aside from the global dissemination of the gospel of the kingdom, Pastor Apollo Quiboloy is the founding chairman of SMNI, the founder of CJFI, the founder of SPM, the founder of JMCFI, the founder of KCSI, and the benefactor of the UNIFIL, benefactor of SMNI Foundation. At dahil napakagaling niya, he presented his 40 years of stewardship in the kingdom of Jesus Christ as his Exhibit A, because he wants to bring change and continue to advance the goals for a better and more developed Philippines. He ran in these elections because of his faith in God and love of people who wanted to participate in solutions for the country. Gusto niyo maging Class A ang Pilipinas? Numero 53 sa balota, Apollo Quiboloy, to be presented by his brilliant lawyer, Attorney Bobet Torreon. Si Pastor Apollo C. Quiboloy, pinuno ng fastest growing congregation ng Kingdom of Jesus Christ na may 7 milyon na sasakupan sa buong mundo. Matibay sa prinsipyo, tapat na kaibigan, may pag-ibig sa Diyos at sakit sa bayan. Dapat lahat ng Pilipino magmahal sa Pilipinas. Bakit siya tumatakbo bilang senador? Upang ipaglaban ang hustisya, katotohanan at kapakanan ng Pilipino. Bilang isang spiritual leader na biktima ng political harassment dahil sa kanyang paninindigan at pagiging malapit sa pamilya Duterte, na uunawaan niya ang pang-aapi at kawalan ng hustisya. Marahas na ginulo at nilapastangan ng mga kapulisan ng Pilipinas ang kapayapaan at kabanalan ng mga sagradong lugar ng Kingdom of Jesus Christ. Iligal nilang kinugkob ang KOJC Central Headquarters sa Davao City. Gamit ang isang iligal na warrant, ginawa nilang war zone ang banal na dakong ito. We go to any human rights advocate, there's nothing that we did, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So anong human rights violation? Walang pakundangang niyuyurakan at hinahamak ang batas na naghihiwalay sa simbahan at estado. Para lamang pilitin si Pastor Apollo C. Quiboloy na yumuko sa kanila. Kaya yun ay pinag-isipan, pinag-aralan, talagang pinag-hinaan. O ang importante ay walang nasaktan. Noong Setyembre 8, 2024, sumuko si Pastor Apollo C. Quiboloy sa ISA upang itigil ang pang-aabuso sa mga miyembro ng KOJC sa Davao City. Ginawa nilang tropeyo si Pastor Apollo C. Quiboloy, isang simbolo ng kanila umunong tagumpay sa pang-aapi at isang babala sa sino mang lalaban sa kanila. Hinamak at inusig, hindi dahil sa isang krimen, kundi dahil sa kanyang paninindigang hindi kayang bilhin. Founder Apollo Quiboloy, evangelist Apollo Quiboloy is presented to the media. Paulit-ulit na mga paratang na kasinungalingan. Gawa-gawa akusasyon, isang copy-paste na serye ng kaso dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Frozen assets. Pilit na pinatahimik ang Sunshine Media Network International. Hindi tumigil ang pag-uusig. Bakit inuusig si Pastor Apollo C. Quiboloy? Dahil nilalabanan ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang CPP-NPA-NDF, iligal na droga at korupsyon. Dahil hindi siya lumuluhod sa makapangyarihan. Dahil kasama niya ang mga Duterte at mga ordinaryong mamamayang walang boses.
Dahil sa pamamagitan ng SMNI, inilalantad niya ang katiwalian at kasinungalingan. Ito ang mukha ng kawalang katarungan. Siya ang naging sagisag ng pampulitikang pag-uusig sa Pilipinas. How to be in... Alam niyo kung saan doon nababagay itong Tibuloy? Pastor Apollo Kibuloy. Tulad ng mga naapi noon. Ngayon, siya ang larawan ng paglaban. At ang mga pinagtatangkaang patahimikin ay kasama niya sa paninindigan. Bakit mo siya kailangang iboto? Ganito na ang Pilipinas ngayon. Binulog ng kasamaan. Ninakaw ng mga galit. Unti-unting sinisira. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, galit sa korupsyon. Ang Exhibit A niya ay ang KOJC. Maunlad, disiplinado, parang first world country. Simple lang ang layunin niya. Ayusin ang Pilipinas para sa bawat Pilipino. Ganito ang magiging Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Isang bayang muling papangon, malaya sa korupsyon, malinis, makatarungan. Isang bansa na mula sa bayan, pinamamahalaan ng bayan at para sa bayan. Pastor Apollo C. Kibuloy para Senador. Mr. Zero Corruption. Death penalty sa korap. Tuloy ang laban sa droga at CBP-NPA-NDF. Makakalikasan. Boses ng mga inaapi. Yung eleksyon, simulan nating ayusin ang Pilipinas. Pastor Apollo C. Kibuloy para sa Senado. Vote Street, PDP Laman. Vote Pastor Apollo C. Kibuloy. Number 53 sa balota. Number 53, Pastor Apollo Kibuloy, to be represented by Attorney Israelito Bobet Torreon. Auzubillahi syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi, Quezon City! Let me begin by saying gratitude is the greatest of all virtues and is the parent of all of them. Gusto ko pong pasalamatan si Congressman Bong Suntay for having us here at saka ang buong Duterte. Mga kaibigan, ako po si Attorney Israelito Bobet Torreon. Ako po ang official spokesperson ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Ako rin yung nag-assist ni Tatay Digong noon sa kanyang kaso at saka yung sa impeachment case ni Inday Sara. Ako po ay nandito dahil gusto ko pong ibahagi sa inyo. Alam ko po, marami sa inyo kumbinsido na mag-Duterte na. Pero ngayong gabi, kumbinsihin ko kayo, walayan ninyo ang lahat na pagdududa ninyo kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ang putuhan po ninyo. Sino ba si Pastor Apollo C. Kibuloy? Si Pastor Apollo C. Kibuloy ay galing sa kahirapan. Siya po ay lumaki doon sa paanan ng bundok ng Apo sa Kalinan, Davao City. Siya po ay nag-aral ng mabuti, naging scholar ng Biblia, naging ministro, and in 1985, he founded the Kingdom of Jesus Christ with just only 15 members. And look at it now, it has 7 million members present in 2,000 cities and 200 countries. Ako po ay Muslim. Iba-iba po ang relihiyon natin. Dapat po gamitin natin ang ating moralidad pag desisyon sa isang tao sumala or pursuant to our belief. Let us not use our set of beliefs to judge other persons. Especially in this case, si Pastor po, nakita po niyo ang kanyang mga achievements. Lahat po ng kanyang mga tinatayo katulad ng SMNI. Pinagpala po ng buong may kapal. Kaya po naging magnet siya ng envy ng politika.
Anong ginawa? Ang best friend niya. Sino ang best friend niya? Si Tatay Digong. Noong vice mayor pa lang si Tatay Digong, kasama na sila. Naging mayor si Tatay Digong, sinuportahan niya. Nung tumakbong congressman, sinuportahan niya. Nung tumakbong presidente, sinuportahan niya. Ngayon naman, sinusuportahan niya si Inday Sara. Wala po noong plano magpolitiko si Pastor. Nandyan na po sa kanya ang lahat. Siya lang po ang isang mayaman na tao na maski tingnan po ninyo lahat ng kanyang propriedad, wala po maski isang propriedad sa kanyang pangalan. Ganyan po siya na pagkatao. Ngunit, nangyari nga po, marami nga siguro sa inyo naniniwala na siya po ay rapist. Alam niyo bakit? Kasi kung tingnan ninyo yung mainstream media, pinipintal na po ang pagkatao niya na itim. Marami siguro sa inyo ay naniniwala na totoo po yun. Hindi po totoo yun. Produkto lang yun ng isang napakasamang pamulitika dito sa ating bansa. And what is my proof? Tingnan nyo nga, mga kaibigan ko, dito sa Quezon City. I-analyze ninyo. Gamitin natin ang biyaya ng buong may kapal sa atin. Ano po yun? Yung utak natin. Sabi nga po, nung siya ay inihapla ng rape, 2014 daw nangyari. Lumabas siya sa KOJC 2016. Matagal siyang lumabas, wala pong kaso. Na-file lang po yung kaso in 2019. 5 years thereafter, pagkatapos po yung complainant, meron ng warrant of arrest sa cyber libel kasi sinisiraan niya si Pastor Apollo Sikibuloy. Mga taga Quezon City, meron ba kayong nakita na rape case na maski punit na panty? Wala. Meron ba kayong rape case na nakita na maski police blatter? Wala. Meron ba kayong rape case na nakita na maski medical certificate? Wala. Meron ba kayong rape case na nakita na pati ang SMNI na mga TV at radyo ipasara? Meron ba kayong rape case na nakita na pati lahat ng pondo ng kanyang mga korporasyon isasara? Anong ibig sabihin nito, mga taga Quezon City? Ang ibig sabihin nito, gusto nilang payukuin si Pastor Apollo Sikibuloy kasi akala nila yuyuko din si Tatay Digong. Gusto ba natin yan, mga taga Quezon City? Kaya nga, i-request ko kayo ngayong gabi, tanggalin nyo ang pagdududa nyo. Suportahan natin si Pastor Apollo Sikibuloy. Ano ba ang gagawin din niya? Tatanong niya, Atty. Torion, ano naman gagawin niya doon sa Senado? Mga kaibigan ko, yung iba, nagsisimula pa lamang. Si Pastor Apollo Sikibuloy, meron ng Exhibit A. Ano yung Exhibit A? Look at the KOJC. Tingnan nyo, walang bahid na korupsyon. Maski lahat ng mga propriedad wala sa kanyang pangalan. He wants to be your main warrior against corruption. Yun po ang gusto ni Pastor kasi nakikita niya, grabe na ang pamulitika sa ating bansa. Kanser na ang korupsyon ng ating bansa. And what does he want to do with our country? He wants to pass a law amending the Ombudsman Act. Gusto niya na may Truth Commission na magtitingin sa lahat ng mga transaksyon ng gobyerno. At kung may mga korupsyon, filean ito ng kaso at ipataas niya ang ng mga silot nito. Ano ba yung silot sa Tagalog? Tingnan mo, lumabas tuloy ang pagkabisaya ko. Parusa, tama. Maraming salamat po. What he wants to do, ladies and gentlemen, is that he wants to amend the plunder law. Kasi ngayon, kung gusto mong magnakaw, 50 milyones muna bago ka mabitay. Gusto niya i-lower yung threshold nito. Hindi 1 million, 100,000. And what is the message, ladies and gentlemen? The message is to strike fear into the hearts of every politician who will rob our country from its coffers. Yun po ang gusto niya. Ano pa? Gusto rin niya, mga kaibigan, na protektahan ang mga witnesses po
na privy to corruption yung may mga alam. Gusto niyang isabatas ang Whistleblower Protection Act. Tsaka ang pamaraan ngayon sa Kongreso, kung meron silang mga confidential funds, intelligent funds, ang ginagawa, liquidation by certification. Ang gusto ni Pastor, wala na yan kasi source of corruption yan. I-certify mo lang, okay na. Ayaw ni Pastor ganyan. Ang gusto niya, transparency, liquidation by receipts. Di ba maganda yon? Ano pa? Gusto niya, trabaho, 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 trabaho. Listen to me and just give me 5 more minutes and you will be convinced to vote for him. He wants to pass the Philippine Food Sufficiency Act. Ano pong ibig sabihin nito? 300,000 hectares of land are government lands. Wala pong gamit yan. Anong gusto niya? Gusto niya na ang gobyerno na ngayon, ang prime mover ng agrikultura, gusto niya na yung lahat ng mga walang trabaho, i-hire ng gobyerno. Ang gobyerno na ngayon, ang #1 agriculturist ng ating bansa. At saka anong gusto niya? Yung may mga farm na ayaw na sumali dito, gusto niya suportahan ng fertilizer, gusto niya suportahan ng mga punla, at kung mag-harvest, ang gobyerno na ang bibili nito. Kasi ako po'y magsasaka. Ang problema po ng mga magsasaka po ay pag mag-harvest na, grabe kamura na ng kanilang produkto. Gusto ni Pastor na ang gobyerno na ang bibili po nito at ang gobyerno na ang mag-export sa Taiwan, doon sa Hong Kong, doon sa Dubai, doon sa United States of America at iba pa. Through this, makatrabaho ang wala mga trabaho, ang mga farmers na gusto magpaupa sa kanilang mga lupa, kanila pa ang kita at may joint venture scheme pa, marami na ang kita. Through this, yung bigas po, naturally, sa kanyang projections, ay unti-unti pong bababa. Hindi katulad ngayon, uutang ng bilyones para ipakita lang sa mga tao na 20 pesos lang daw ang bigas. Hindi po tama yun according to Pastor Apollo Sigibuloy. Ano pa? Gusto niya dito i-amyenda ang Republic Act 10869. Ano yun? Ito po yung batas na nagbibigay ng Job Start Act doon sa mga walang trabaho na mga teenagers. Ang gusto niya amendahan ito. Kasi kung basahin mo yung batas, kailangan high school graduate ka muna bago ka maka-avail nito. Ang gusto ni Pastor, bakit high school graduate? Maski wala kang grado, kung ikaw ay gusto mo ng trabaho, teenager ka, o at least wala ka pa asawa, maski may asawa ka pa, dapat maka-avail ka nito para meron kang trabaho by giving tax benefits, tax credits sa mga korporasyon. Di ba maganda yun? Sino ba ang merong mga OFWs dito na mga pinsan o mga kapatid? Gusto rin ni Pastor na mag-introduce ng batas na Continuing Education and Entrepreneurial Act. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, yung mga OFWs pupunta po sa abroad kasi po gusto nilang magkaroon ng income, ibigay sa kanilang pamilya. But deep in their hearts, gusto nilang bumalik dito. Pero pagbalik nila dito, 1 month pa lang, wala na silang pera. So kailangan doon sa abroad,